Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tatalakayin natin ang Genesis 1:16-19 tungkol sa ikaapat na araw ng paglikha. Sa tekstong Hebreo, makikita natin pagbabago sa terminolohiya. Sa versikulo 3, ang salita para sa liwanag ay or na tumutukoy sa dalisay na kaliwanagan. Ngunit sa ikaapat na araw, matatagpuan natin ang salitang maorot bilang maramihang anyo ng maor. Ang maor ay isang tunay na pisikal na bagay na naglalabas ng liwanag. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw at ang buwan. Inilagay niya ang mga ito sa rakya o kalawakan ng langit kasama ang mga bituin. Ang layunin nila ay magbigay ng liwanag, ihiwalay ang liwanag sa kadiliman at mamahala. Sa biblikal na konteksto, ang bilang na 4 ay madalas na nauugnay sa mga pagsubok at sa lupa. Ang mga makalangit na katawang ito ang nagtatakda ng ating mga pisikal na panahon at siklo ng pagtatrabaho. Ipinapaalala nito sa atin ang ating espiritual na paglakad. Noong unang panahon, ang buhay ng tao ay idinidikta ng araw at nagtatrabaho sila habang may liwanag. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanim at nag-aani ayon sa yugto ng buwan. Ipinapaalala nito na ang liwanag at kadiliman ay magkaiba at hindi maaaring manahan sa iisang lugar. Bilang mga naniniwala, lumalakad tayo sa liwanag ni Yeshua. Kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok na kinakatawan ng ikaapat na araw, dapat tayong mag-ingat na huwag maligaw sa dilim. Upang masubaybayan ang pag-unlad mo, kailangan mo ng verification code word para sa app. Ang code word ay mamahala. Gamitin ang salitang ito sa app para kumpirmahin ang iyong misyong natapos at tumaas ang iyong rank. Tandaan na ang mga ilaw na ito ay nilikha upang magbigay ng kaayusan habang pansamantala tayong wala sa tahanan ng Diyos. Pansamantalang hakbang ito hanggang sa muli tayong manahan kasama niya. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Pasikatin nawa niya ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Samahan niyo kami sa patuloy na paghahanap ng katotohanan sa susunod na pag-aaral. Shalom!